Mga kababayan, nangangamba ngayon ang mga tao sa buong mundo dahil kalat na sa mga international news ang bali-balitang posible raw na mawala ang internet. Hindi lamang sa loob ng isang araw, isang linggo, kundi sa loob ng ilang mga buwan. At ayon nga po sa statement ng ilang mga scientist, ang magiging dahilan ng pagkawala ng internet sa buong mundo ay ang napakalakas na solar storm na posibleng makakaapekto sa mga bagay na nasa ibabaw ng Earth tulad ng mga satellite. Ang malaking katanungan po ngayon, dapat nga ba natin itong paghandaan? At ano-ano ang mga ebidensya ng mga scientists na magpapatunay na talagang mangyayari ang bagay na ito? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Noong 1850s, sobrang naging matunog at naging sikat ang pangalang Richard Carrington sa buong mundo. Ang taong ito ay mula sa England at galing sa isang napakayamang pamilya. Nais ng kanyang tatay na siya ay pumasok sa seminary. At dahil sobrang mahal ng taong ito ang science at mathematics, pinasok at pinag-aralan niya ang practical astronomy at sinuway ang kagustuhan ng kanyang tatay. Pero lingid sa kanyang kaalaman noon, ang desisyong iyon ay sasaluduhan ng maraming mga scientist sa ating panahon ngayon dahil kalaunan siya ay makakadiskubre ng isang bagay na magbibigay ng napakalaking tulong at babala sa buong mundo. Matapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, siya ay nagtrabaho sa University of Durham Observatory. Dito, nainip ng sobra si Richard sa loob ng 3 taon kasi ay hindi man lang nakabili ang naturang university ng bagong instruments for astronomical observation. So in short, nagtrabaho lamang si Richard dito sa loob ng 3 taon. At ang dahilan kaya siya nagtrabaho dito ay hindi upang kumita ng pera, kundi para maipagpatuloy niya ang kanyang interes sa pag-aaral sa astronomy. At dahil nga para sa kanya walang problema ang pera, nag-resign ang taong ito sa kanyang trabaho at nagpatayo ng bahay at sa loob ng bahay na yon ay inilagay niya ang kanyang sariling observatory. At matapos nga niyang makabili ng sariling observatory ay sinimulan niya agad na pag-aralan ang mga stars pati ang ating araw. At noong September 1, 1859, nangyari ang hindi inaasahan. Nung araw na yun, nagbuga at nagpasabog ng napakaraming solar flare ang ating araw. At saktong-sakto, at the right place and at the right time, nakuhanan ni Richard Carrington ang pangyayaring iyon. Siya ang tinaguriang kauna-unahang tao na naka-observe ng solar flare at tinawag ang pangyayaring iyon na Carrington Event bilang pag-o-honor sa kanya. At ang observation na yun ni Carrington ay nagtulak sa isang napakahalagang discovery sa larangan ng science. At dahil nga po sa observation na yun, nalaman ng mga scientist na naaapektuhan ng solar flare ng araw ang ating mundo. Nung araw nga po na ma-observe ni Richard Carrington na nagbuga ng napakaraming solar flare ang ating araw, ay mayroong napansin ang mga tao dito sa Earth na tila ba mayroong nangyayaring abnormalities sa ating mundo. At sa loob ng 18 hours, eto ang nakita at nasaksihan ng mga tao noong panahon na yon. Nakita sila ng napakaraming aurora sa himpapawid. Sobra raw naging maliwanag at makulay ang kalangitan noong araw na yon. At pangalawa, galaw ng galaw yung needle or arrow ng compass na para bang nadidistort ang ating magnetic fields. Noong mga panahon na yun, ang telegraph ang ginagamit ng mga tao as a technological communication. At ito na yung pinaka-advance noong panahon na yun. At mayroong mga ebidensya na nawalan rin ng signal ang paggamit nito. So ang discovery po ni Richard Carrington ay naging pundasyon para maintindihan ng mga scientist sa ating panahon ngayon na ang solar flare o yung pagbuga ng solar storm ng araw ay makakaapekto sa mga technological communication ng mundo. Kaya ngayon po sa ating panahon ay sobrang nangangamba ang mga scientist dahil pwedeng maulit muli ang nangyari noong 1859 na nagbuga ng napakaraming solar flare ang ating araw. So etong statement ng mga scientist na mawawala ang internet sa loob ng mga buwan dahil sa solar storm or solar flare ay hindi po basta-bastang statement lang
para takutin ang mga tao. Totoong mangyayari ito dahil ito ay nakabase sa kanilang mga data at pag-aaral. Ang nagbitaw po ng statement na ito ay isang sikat na professor sa astronomy at physics mula sa George Mason University na nagngangalang Peter Becker. Ayon sa kanya, posible talagang mangyayari ang tinatawag niyang internet apocalypse dahil nasa active stage ngayon ang ating araw. Ayon sa kanya, posibleng mawala ang internet ng buong mundo sa mga taong 2024 to 2028 at ito ay aabot ng ilang mga linggo o di kaya ilang mga buwan. At ito nga po ang naging statement ni Becker. Sabi niya, hence, the period from 2024 to 2028 is a time when the entire internet could conceivably be knocked out for a period of weeks to months in the event of a really extreme solar flare. Ang malaking katanungan ngayon, ano ba ang isang solar storm? Kung titignan po natin ang ating araw mga kababayan, para bang ito ay sobrang kalmado lamang at naka-steady. Pero ang katotohanan niyan, ito ay humihinga na para bang isang bulkan. Nagbubuga ito ng nagbubuga. At ito ay nagre-release ng napakalaking amount ng energy sa loob ng solar system sa forma ng solar flare. Yung solar flare po mga kababayan ay parang stream sa ilog na dumadaloy na binubuo ng charged plasma. So sobrang bilis po ng pagta-travel ng mga stream na ito mula sa araw, as in millions of miles per hour. Yung mga electrical charges at magnetic fields na dala-dala nito ang nagta-travel ng ganun kabilis. Tinatawag ng mga scientists ang mga stream na yan mula sa araw na coronal mass ejection or CME. So nagta-travel ang mga yan hindi lamang papunta sa ating mundo, kundi pati sa lahat ng planeta sa loob ng solar system. At dahil nga po mayroong daladalang mga magnetic fields at electrical charges ang mga stream na ito, ay siguradong maaapektuhan ang magnetic fields ng ating mundo kapag ito ay malapit na sa Earth. At dahil maaapektuhan ang magnetic fields ng ating mundo, siguradong madadamage ang mga satellites. At kapag na-damage ang mga satellites, tanggal din ang ating mga internet. Ang malaking katanungan ngayon, ano ang dapat nating gawin para maiwasan na mawala ang internet? Siguro, given naman na wala talaga tayong magagawa dahil mangyayari at mangyayari ang solar flare. Magbubuga at magbubuga ang araw ng kanyang enerhiya. At mangyayari ang solar storm. Pero ang katotohanan yan, mayroon na pong naisip sila Peter Becker na solusyon para sa problemang ito. So ang tanging problema na nakita nila dito ay mawawala ng internet kapag nagkaroon ng isang malakas na solar storm dahil masisira ang satellites. So ang dapat na protektahan ay ang mga satellites. Kaya sila ay gumawa ng early warning device na magbibigay ng babala sa mga satellite company or satellite owner. At kapag na-receive ng satellite company ang early warning na yon, ang tangi lamang nilang gagawin ay ilagay sa safe mode ang kanilang satellites o di kaya offline ang transformer nito nang sa ganon hindi ito tuluyang masira at kapag tapos na ang solar storm ay makakabalik agad ang internet nito. Talagang bawat problema, mga kababayan, ay mayroong katumbas na solusyon. Pero kung kayo po ang tatanungin, papayag ka bang mawala ang internet ng buong mundo? #yes or #no, please comment down below.